Krimen, diskriminasyon, pag-abuso sa kapangyarihan. Bata pa lang ako, talamak na ang gantong mga suliranin. Sumagi na sa isip ko ang pagtulong sa aksyon ng pagsubil. Ngunit, tila baliwala. Walang pag-asenso. Ganito na ba talaga ang lugar na sinilangan? Wala na ba talagang pagbabago? Sol! Teka ma! Naratikpikahan na ng Senado at Kamara ng panukalang 2025 National Budget. May mga mambabatas na tupok sa ilan itong provisyon. Partikular na riyan ang pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth at ang pagdoble ng pondo ng Kamara. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Alas 6 na. Magkang oras yung pasok mo? Alas 7. Isasakyan ka pa ng ganitong oras? Oo. Alis na ako ma. Teka, sandali. Saan mo? Anong kaya? Estudyante? Superman na makakaligtas sa puso mo na sawi. Takot ako masaktan ng katulad mo. Baka bigla ako umuwi. Bagay lang tayo. Good morning, ma'am. Good morning. Students, minimize your voice. We'll start the discussion. Bakit ngayon ka lang? Tanga ako na, alis na. Ang Pilipinas is a sonnet written by Rizal in 1880. Not to only praise the Philippines for its beauty, but to also encourage Filipino artists to glorify the country through their artworks. Speaking of glorifying the country, anong mga examples na kung saan gina-glorify natin ang bansa natin? Mr. Shena? Ma'am, pagtangkilik sa sariling atin tulad po ng domestic products. Correct. How about the others? Miss Alcatara? Pagdiriwang po ng mga holidays na related sa ating bansa. Yes, tama. Ano pa? Wala na ba? Solana? Activismo po. Activism? In what way? Kasi po, when we say activism po, when we say glorify po, it can be associated to an act of reverence towards one's country. And when people engage in activism, they fight for the rights of the citizens of the country. And for example po, here in the Philippines, we are glorifying the country po by appreciating and fighting for the sacrifices of and freedom that our ancestors had given us. Okay, that was actually an excellent point. You may see. Activism? Di ba yung mga nag-rally? Usually against yan sa government. Paano niya nag-glorify ang bansa kung kunakaso niya ang pamahalang nag-aasikaso sa Pilipinas? Patawa ka rin. They are not totally against the government naman. I remind you that activism aims to challenge status quo, and that includes policies and regulations that the agencies keep on imposing as citizens. Activists resort to protest sometimes, but most of them have their own purpose. And one of those is to hold the agencies accountable for the regulations that are unjust and may do us harm. Basta ang alam ko, wala namang nalidulot niyang maayos, kundi conflicts. Of course, that's what you think. You're not really open to this kind of discussion naman. Kung si Rizal nga na dati pa nabuhay, alam ang halaga ng aktivismo. Kailan siya kaya? Keep up naman! Wow, as if you're keeping up. Okay, students, quiet. Class, although I appreciate Lindsay for asking bold question, Solana is right. Activism is bad, and it's actually healthy addressing societal issues. Kagaya ni Rizal na ginawang kukunan ng experiences niya sa activism para sa mga akda niya. He criticized the humiliating treatment of brown Filipino students who were often assaulted by their domination mentors.
Okay class, reminder lang na iyong activity na pinapagawa ko ay kukolektahin ko next week. You may go na. Legit kaya to? Sol, nandyan ka ba? Oo, ma! Ayan, may dala akong pagkain. Kain na. Sugali. Saan pa? Eh, di sa amo ko. Excited ka na ba? Hindi pa. Nakagating pa lang. Ay, may kanin pa ba? Hindi lang. Alam mo ba, sabi ni Madam, bibigyan niya raw ako ng malaking bonus. Wala ka naman. Oo naman, ano ka ba? Hindi naman yung magsasabi ng hindi niya gagawin. Oo na lang. Basher mo. Nga pala, kumusta kanina? Na-late ka ba? Ox lang. Hindi pa naman late. Isisimula pa lang ang klase, hindi ka naman. Talaga bang okay lang? Eh bakit extra busangot yung mukha mo? Eh, kasi naman, may nakasagutan ako sa discussion kanina. I mean, I am up for healthy discussion naman, pero yung kanya, hindi healthy. Para lang siyang nagbabat in just to piss me off. Ano bang topic? About sa example ng pag-glorify ng bansa, is sumagot ako ng aktivismo. Eh, against pala siya doon. Baka politiko ka mag-anak. Nakatumpak mo. Anyways, may nag-message pala sa akin kanina. Di ba aware ka naman dun sa feedback party list? Oo, ano meron? Yung kaklase ko kasi na member nun, pinapatid ako ng seminar. Legit ba? Oo, may sinend lang sa akin file. Yun nga. Baka want ka i-recruit? Feel ko rin. Gusto ko nga sumali. Go na. May pera ka pa ba? Meron pa naman. Pero pa yung ipin, din ako 100, baka kasi lang. Sige, bigyan kita bukas. Solana, dito tayo! Sorry, medyo natagalan. Traffic sa bawat. Okay lang yan, hindi ka upo ka. Iba po kaya lang kita kay MJ, kasabayan ko siya sa pagiging member. May kasama rin siyang schoolmate niya, na-recruit niya dito sa seminar. Hi, I'm MJ Perez, student from BSU and currently a student in high school. Sorry. Kailan pa kayo naging member dito? Since last year pa, buti nga sumama ka dito, promise hindi mo magsisihan. Curious din kasi ako sa mga gantong organizations. So, I might as well consider na din naman joining this club. Since wala nga akong sasalihan sa club sa school. And yun, wala akong social engagements. So, technically, first time mo sumali sa social order. Unfortunately, oo. Hindi naman ako interested in any club activities. But somehow, I am invested in the process. That's good. This order should be your stepping stone of your career. And don't worry, hindi ka magiging members ng party ng Wait, this! Sorry, medyo natagalan. Traffic kasi dun sa may Manghinaw, may commotion. Dahil siguro yung sa incident ng isang linggo.
pagbaris ng pulis sa Mag-ina? Oo, doon kasi yun sa may bawal. Turado, matagal na lang yung proseso. Ano nangyari? Binaril kasi ng pulis yung Mag-ina patapos magkainitan. May viral video pa nga yun, sumisigaw yung anak na pulis daw yung tatay niya. Kaya tumigil na lang. Sabi nung ina, wala daw siyang pakialam, kaya hanggang sa magkabarilan na. Ano ba yung kinuwelo? Oo, nakakagalit. Pulis na, pero ganang asla. Walang kontrol. Good morning. Una na kami, ulit sa daan na magsisimula na kasi. Next meeting nyo ulit. Sorry for the delay due to unexpected disruption. I am Professor Lisandro Reyes, a professor from UST and a co-founder of the Tigbok Party List. So without further ado, let's have a quick gather of insights from the participants here today. So what are your insights about the Philippine governance? Yes, Miss. Do you mind sharing your thoughts? Actually, sir, I have a lot of concerns, but one of the worst things about the country's governance is political dynasty. I just can't comprehend why people tend to vote a whole family of politicians despite knowing that they are not progressing at all. Lalo lang kasi nating pinapayaman ang pamilya na ninanakawan ng kaban ng bayan at ang sambayan ng Pilipino. Tama, di ba? Thank you, Miss. I appreciate the enthusiasm. She's not wrong on that part. It's within our knowledge na the positions are being held by people with the same faith. So, nakakalungkot nga naman in that part na some people who have their abilities to rule and govern are deprived to show their capabilities. Ano? So, we are down to the last one to answer. Yes, you. Can you give your opinion about the current government? My foremost concern po here in our country is the violation of human rights, including the war on drugs wherein extrajudicial execution persisted. Nag-deny na rin ng ICC regarding this issue, and some of the human rights advocates were red tagged, and counter-terrorism laws were applied more frequently to aid workers. Ipinagkait na rin ng freedom of expression, lalo na sa pagpapalis mga indigenous people sa kanilang mga tirahan na nagbabiolate sa kanilang karapatan bilang tao na manirahan dito sa ating bansa. And that's a good point. Human rights has always been a concern due to the abuse and lack of effective governance to overcome the issue. Kaya lalong dumarami ang nagiging activists at nare-red-tag just because they tend to fight for what they think is right. So the bottom line here is that we all hope for a reform. We gathered here para ipaglaban ang tama, i-express ang ating mga sariling opinion, hindi at laban sa mga trapo. So ang party list na ito ang siyang aagapay at gagabay sa inyo upang maipabatid hindi lamang sa gobyerno, kundi pati na rin sa kapwa Pilipino. And with that, I hope that our purpose is clear and you know now what will be your goal if you ever to decide to join this organization. And this time, I will be introducing one of our leader and founder of this organization, which is Attorney Erwin Canada. Thank you, everyone. I am delighted to see that we have more participants here today in Batangas than we have last year. I am Attorney Erwin Canada, the founder of E-Action Towards Inclusive Growth for Bold Advocacy and Knowledge, or in simpler term, the Katimpok Party List. Professor Reyes and I founded this organization in 2017, making changes and expressing freedom through propaganda, spreading awareness for social, political reform and curbing corruption. We also fight for human rights further. So that would be all from me. Hindi po namin kayo pinipilit na mag-join. Only those who are willing to fight and hope with us may fill out this form and sign their names. Thank you, everyone. So, what do you think? Chika ba? Sure, there's no harm in joining naman. Yes, finally! May schoolmate tayo ako ka-art ko. Ang hirap kasi maghanap ng deserving and politically aware. You know. Uy, kamusta kayo?
Hindi na tayo pasakay. Sure. Paano wala ng traffic? Agad namang nakilala ng pamilya ng biktima ang katawan na huling nakita noong nakaraang linggo. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhilang pagkamatay at kung may nadala sa foul play. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya at ng mga kapartido sa biglaang pagkawala ng biktima. I am keeping my mouth shut and saying this right now as it might appear as baseless accusation. But we definitely know that there is a political intervention here and to prove it. We will not be mapagawin. Lalo na nagpatuloy na nagkakaroon ng mga samahan sa ganitong insidente. Justice will be served. Samantala, patuloy na nananawagan ang pamilya ng hustisya kung ang mga otoridad na tiyaking mapanagot ang sinumang may kinalaman sa insidente. Hello, Ma! Nasaan ka? Dito pa ako sa lemon ni Ma, bakit? Umuwi ka na rito. Bakit? Basta umuwi ka na rito, bilisan mo. Nangyari sa'yo? Kailangan ko na umuwi. Bakit? Hindi lang ako sikasuhin sa bahay ngayon. Sige, inform ko na lang sila. Okay ka lang? Oo naman. Pakisabihan na lang sila ha. Thank you. Sige, alis na ako. Sige, ingat ka. Ma! Nandiyan ka pala? Hindi ka nagsasalita. Nangyari sa'yo, Ma? Kanina ka pa ganyan sa call. May nangyari ba? Nakaupo ka muna. Ano ba kasi yun, Ma? Ang seryoso mo naman. Kinakabahan na ako. Anak, kumusta sa Katigbak? Okay naman. Nag-enjoy naman po ako. Wala ka pong nababalitaan. Ano ba kasing klaseng balita, Ma? Yung isang member ng laylayan, namatay tapos nakita sa bandang ilog. Meron na naman? Ma, Anong ibig mong sabihin sa meron na naman? Alam mo na may ganito nangyayari? Ma kasi... Ano? Sol, affiliated ang laylayan sa Katigbak. Alam kong alam mo yan. Pumayag ako kasi akala ko naman hindi magiging ganito yung sitwasyon. Pero una pa lang sinabihan na kita na kung mapapahama ka, tumigil ka na, di ba? Pero Ma, nangyayari naman yun talaga sa org eh. Sol, nare-realize mo ba yung sitwasyon? Marami nang namatay at mas malaki ang tsansa na mapahama kayo kasi related ang laylayan sa Katigbak. Gusto mong palabasin, Ma? Na huwag na lang ako sumali? Nahayaan ko na lang sila? Oo! Oo, kasi kung ganyan lang mapapahama ka, wag na lang. Sol, sa lahat ng gusto mo, susuportahan kita. Pero ito, hindi.
Itigil mo na yung pagsunod sa prinsipyo mo. Itigil mo na yung lahat ng ginagawa mo. Hindi. Ayoko na. Ano, Sol? Sol! Sol, nag-uusap pa tayo, huwag kang bastos. Ayoko nga, ma! Hindi ako aalis. Masaya ako sa katigbak. At kung pipilitin mo lang din ako umayaw, wag na lang po tayo mag-usap. Hindi ka talaga makikinig sa akin, ha? Sinuportahan kita sa lahat ng bagay. Tapos ito pa lang yung unang beses na hindi kita papakinggan, pero hindi ka mapakiusapan? Bakit ba? Hindi ka naman hiningi sa'yo na supportahan ako, di ba? Ikaw ang gumawa niya ng pusa. Kung hindi mo ako papakinggan, umalis ka na lang. Sol. Wala naman. Kamusta na pala mama mo? Tahimik daw, sabi ni Aling Kalita. Ilang weeks na rin Pausap mo na ba? Tinext ko na ayos lang ako. Yun lang? Ayaw mo ba kausapin? Siyempre gusto ko. Hindi ko naman alam kung saan ako magsisimula eh. Nakakatawa nga. Kahit sanggad dikit kami ni mama, hindi ko alam kung paano ko siya i-approach after nang mangyari. Nag-aaral lang siya sa'yo. Alam ko naman. Believe me, alam ko. Kaya nga ako mas nasasaktan eh, kasi naiintindihan ko si mama. Pero ngayon, ayoko munang umuwi. Sorry. Ba't ka nagsasol? Kasi I feel like mangyari itong lahat dahil in-invite kita. Don't say that. Oo, factor ka, pero hindi naman ikaw nag-decision. Ako pa rin naman. Tsaka hindi naman ako nagsisi na sumali ako eh. Kasi na-realize ko na passionate ako sa ganitong gawain. Kita mo ngayon, full-time na ako sa katigbak. Oo nga eh. Paborito ka ng mga coordinate natin. Oo nga sa wapak sa evaluation. Ang bida-bida ha. Grabe, kapwa mo talaga mga Pilipino manghihila sa iyo pababa. Kapag inggit kasi, pikit mo mata mo. Talk to my hands. Nga pala, mind if I ask, bakit sila yung pangalan mo? Usually kasi pamabae siya dun sa nababasa ko na books at na-watch ko ng movie. Kala kasi ni mama, babae ako eh. Alam mo naman, hindi nila afford yung ultrasound dati since sa Belleville lang ako pinanganak. Sobrang sigurado na nga sila na babae ako kasi di ba may mga paniniwalang signs para malaman ng gender habang pinagbubuntis. So kaya pala nagka-gym ka sa pangalan mo. So ganun? Oo, kasi gustong-gusto nila yung name na Solana eh. Kaya yun na din ang pinangalan sa akin. Binigyan na lang nila ako ng 7 name. Uy, so, nandiyan ka pala. Hanap ka ni Professor Reyes at attorney. Bakit daw? Hindi ko sure eh. Punta ka na lang sa office. Okay. Mas mo na ako. Sige. Pasok ka. Good afternoon po, attorney. Hanap niyo lang po ako ni po. Umupo ko muna rito. Pasensya na po, medyo natagalan. Nag-bihis pa ako eh. Nabalitaan kong umalis ka raw sa inyo. Sinabi sa akin ni Lauren. Opo, attorney. Medyo may hindi lang po kami pagkakaunawaan ni mama. Pasensya na nga po pala kung dito muna ako sa HQ mag-stay. Pwede ka naman dito mag-stay, pero hindi kayo nagkakaunawaan ng nanay mo about sa org, tama ba? Opo, attorney. Hindi ko nga lang pinasabi sa inyo. At baka magkaroon ng conflict sa membership at mapatanggal ako. Hindi ko lang alam na sinabi sa inyo ni Lauren. Gaya ng iyong nanay, concern lang din si Lauren sa'yo. Hindi kami confident sa pwedeng mangyari, lalo't higit sa mga miyembro ng partido. Kaya hanggat maaari, ay maiwasan namin ang kahit anong kabahamakan.
Alam ko naman po, attorney, at masaya naman po ako sa ginagawa ko. Masaya po ako sa partido at handa naman po ako ipaglaban ng prinsipyo ko. Ano man ang kapalit. Alam mo, para kang si Loren, palagi ring naninindigan. Kaya hindi nakakagulat na naging magkaibigan kayo eh. Pasok ka! Good afternoon, Attorney Solana. Pasok ka! So, I am here to the both of you para i-discuss ang bagong seminar natin na we're going to conduct next month sa Laguna. Hindi po ba parang maaga pa para mag-recruit ng bagong members? I've heard from Lauren po na nag-recruit lang tayo during the last months of the year. Exactly, Sol. However, marami nang nag-withdraw ng membership nila due to recent events and regarding to other political parties. So, short na tayo sa members para makapag-campaign, makapag-propose, and even para makapag-vote ng protest. This recruitment is urgent. We have several plans this year. Hindi natin yung magagawa if we lack the quantity. Rob and I decided to make it the organizer of this upcoming seminar. Po? Sure po ba kayo? Yes. I don't think I am that capable po considering na halos bagong member pa lang po ako. Of course, Sol. You showed exceptional leadership and commitments to the organization. Naniniwala ako, kami, at lahat ng kapartido na kaya mo. Sige po, I'll gladly take this opportunity na lang po. Okay. So, first and foremost, itong mga kailangan natin i-provide. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimmick at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng isang bubong, mga sikretong ibinubulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo. Pre, hapon na pala. Tara na umalis. Tara, pre. Sol, alas 4 na, tara na umuwi. Kung nga Sol, alas 4 na, pwede naman natin tuloy bukas eh. Ay, almost a month preparation pa naman, eh, baka hindi wala rin masakyan. Sure. Tara na! Tara na lang! Sorry di ko na napansin ang oras. Nga pala, nakita niyo ba kung nasan si Lauren? May notice ba sa kanya Singapore? Kanina pa siya, kung minamessage siya tinatawagan kaso di siya nagre-reply eh. Kasi hindi ko siya napansin eh. Ikaw ba, Pre? Nakita mo? Ako, busy siguro lang para sa finance. Makikita mo naman siguro yung bukas. Sige, salamat. Ingat kayo! Sige, Sol! Ingat! Ingat! Tao po! Lauren! Tao po! organization ng solution ng susunod na linggo. Ngayon din kasi, bigatin itong target na yun. Buti na nga lang, natapos natin last week at hindi ka at umilit ang pangalan. Lahat ng hirap ang mga hinarap lang ito. Hindi pa nga rin nag-update sa Ethan eh. Naglayo sila ngayon. Di ba ba nagsimula si Laura sa mission lang? Kami pa rin ba yung hanggang ngayon? Ang alam ko, pag hindi nagawa ng Ethan, yung story ko sa akin na mission na yun. Kaya Marcus, spending pa. Sabog talaga ang balita pagkatapos ng mission na. Sikat ba doon na gobernador na walang ginawa, kundi gawin pinakaman ng bayan? Oo, kaya... Ano tawag kilo? Eh sir, hindi kita rin napansin. Kanina ka pa ba?
Wala yung ako naman kay Lauren, pinagawa ka sa kanya. Kaso lang kung hindi namin kung nasan siya. Ito yung natawagan or in-message. Oo nga eh. Tagal ko na din siyang message. Kaya lang wala talagang reply. Tatanong ko nga sana sa inyo kung nasan siya. Sorry, hindi namin nalalaman. Sige na, Sol. Una na kami i-edit at kapasok kami documents kayo for me. Sige, salamat ah. May iba pa bang ginagawa ko? Ha? Ano ba bang ginagawa? Mission. Ano ba yun? Mission? Dahil mo lang sa mga sabi-sabi. Ano ba nga sabi-sabi? Bago galing pa na ako dito eh. Kapilinan na ulit sa order. Bago ko sumali, may mga naririnig na ako na may iba parang ginagawa ang samahan ko. Kaya, nasasad ako nung una. Pero napatunayan ko naman na wala. Kasi simple organisasyon lang naman ito na nag-aangat ng reforma. Ano daw ba yung mga ibang ginagawa? Narinig ko lang to May mga nagsasabi na baka raw yung wala akong patigbak kapag pumatay ng ibang politiko at paglabas ng kanilang illegal na gawain. Sa publiko, kita raw yung nagtatagong misyon o at-akto ng paglaban sa mga pamamahalaan. Patunayan ba yun? Siyempre hindi. Hindi naman ako magtatagalit ako ng totoo. Masyado kayang delikado, lalo na may mga konsekensya sa gobyerno. Oh, saan ka punta? Pupunta naman sa ulit. Pwede mo nung nabahala sa ibang documents para sa salaman. Sige tol, ingat ka. Sige. Lauren? Lauren, nasan ka? Lauren? 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 Uy, Lauren! Anong ginagawa mo dito? Saan ka galing? Tagal na kitang mini-message at tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa loob tayo mag-usap. Hindi ka dapat pumunta dito. Delikado. Umalis ka na at tawag ang susunod sa'yo. Ano sinasabi mo? Bakit? Hindi ko maintindihan. Mahirap ang ipaintindi ngayon. Kaya please lang, umalis ka na. So, papunta na yung... Umalis ka na. Pagpunta na rito, yung susundo sa'yo. Mission? Sa isang gobernador? Ano yan, Lauren? Alam kong galing yan sa org natin. Wala, Sol. Makinig ka. Delikado na rito. Kailangan mo na umalis. Ipaliwanag mo sa akin. Anong mission? Sol, hindi ito yung tamang panahon para malaman mo yan. Nandito na ako, Lauren, oh. Nasa harapan mo na ako. Kung ano man yung ginagawa mo, may karapatan na rin ako malaman dahil parte ako ng partido. Hindi, Sol. Mapapahamak sa ginagawa mo. Tsaka na lang tayo... May kinalaman ba ang samahan natin sa pagkawala sa pwesto ng ibang politiko? Anong sinabi? Pumapatay ba ang samahan natin ng mga trapo? Hindi ko masasagot yan, Sol. Yan ba ang paraan mo para manindigan? Wala kang alam, Sol. Narapat lang na mawala sila sa pwesto dahil wala silang ginawang tama para sa mga mamamayan. Pero, Lauren, akala ko ba lalaban tayo sa legal na paraan? Kung kaya na lang gumawa ng iligal, pwede rin mawalan sila ng kapangyarihan kahit na hindi na sa legal na paraan. Diba hindi naman tayo ganyan manindigan? Alam mo ba kung gaano kadelikado yung ginagawa mo? Alam ko, Sol. At alam mo rin na kahit ano gagawin ko para sa panliwalang ang alam kong tama. Lauren, please. Umalis na tayo sa partido. Huwag mo nang gawin yung mission na yan. Kaya naman nating makamit ang pamamahalang gusto natin sa legal na paraan eh. Sorry, Sol. Pero hindi ko kayang iwan ang katitbak. Umalis ka na. Teka, titignan ko ang sinusundo mo. Sol!
Kamusta ka na? Sa ngayon, hindi pa rin po ako okay. Kasi hindi pa rin siya tumatawag, hindi pa rin siya nag-text. Tinry ko naman tawagin si Soler, pero wala talaga. Hindi pa rin ba umuwi? Hindi pa rin po. Tinry kong kausapin yung mga klase niya, pero kasi ilang araw na daw hindi pumapasok. Medyo sige. Teka lang, ipagin mo na muna ako ng kape para gumawa pa kanila. Sige po, salamat po. Anong balita sa dalawa? Na-dispatch nyo na ba? Siguraduhin yung malinis at walang maiiwang ebidensya. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimmick at kanya-kanyang hangad sa buhay.